Institute of Cancer Research. Nag-research sila. Kumuha po sila ng mga maliliit na mga hayop kagaya ng daga. Yung pong sigarilyo, kanila pong kinuha yung nicotine nun. Siyempre, binabad sa tubig, tapos sinipsip, o kaya, kagaya ng ginawa dito, ay ipinahid dun sa kanyang katawan, yung nicotine. Alam niyo mga kapatid, nagkaroon ng cancer ang maliit na daga. Oh. Ang tanong siguro, Brother Jerry, bakit ako? Tagal ko na naninigarilyo, di ba ako nagkaka-cancer? Maghintay ka, magkaka-cancer ka rin. Cancer sa baga, cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan dito, mula dito, pababa. No? Kasi nasisira yung ating mga selula. Nicotine, lason po yan. At alam niyo, yung nicotine at saka yung tar, kapag sumama sa ating dugo, tumitigas yung ating mga daluyan ng dugo sa utak. Kaya pagka na-stroke ka, dahil brittle na yung ugat mo dahil sa sigarilyo, madali ka lang may stroke. No? Lalo na kung mahilig ka pa sa mataba. Tingnan po ninyo ang nangyari sa mice. Nagkaroon ng tumor. Yan. Pagdating ng araw. Yun din po yun. Oh? Sa kakalagay ng ano. Siyempre, maliit yan. Sa atin, malaki tayo. Medyo matagal-tagal. Pero pagdating ng araw, ganyan din. Kaya ngayon, marami na. Noong una, yung mga matatanda, hindi naman masyadong iilan lang sigarilyo nila, di ba? Kita mo pong alambro. Oh, puwit ang nanulaw. Parang yan, iba-iba na. May Marlboro, merong Champion, merong Pope, Aru. At ang Philip, iba-iba pa. Ang ganda ng pangalan. Ay, buti na ngayon, tinaasa na, bawat stick, 5 piso. Pero bumibili pa rin. Nakakalungkot. No? Siguro gawin na siya dinalan. Pero ating pa mo sali, sigurado. Yang metong stick, dinalan, ating pa mo sali. Kasing tao talagang bisayang mate talaga. Okay. Epekto po ng sigarilyo. Heart disease, stroke, various forms of cancer, emphysema, premature birth sa mga bubuntis, poor circulation of blood, shortness of breath. Alam niyo yung mga naninigarilyo na bubuk, gano'n, smoker's cup po yun. Kaya hindi po maganda talaga. So yan po, atin na pong itapon ang sigarilyo. Smoking affects not only your health, but the health of your loved ones. Hindi nga sila naninigarilyo, ikaw naninigarilyo, yung usok mo na pupunta sa kanila, naninigarilyo rin sila. Mas grabe pa nga sila, buti ikaw may filter, sila wala. Di ba? May filter rin sa'yo, sa kanila wala. Diretsong naamoy nila eh. Kaya mas grabe sila. Kaya kung mahal mo sila, mga kapatid, sabi nga, kung mahal mo sila, kung hindi mapigilan ang paninigarilyo, ay dun ka sa Balibago. Ito yung bahay mo, doon manigarilyo. Ganun kalayo. Pero mas maganda na rin po yung tumigil. Kasalanan po ba ang manigarilyo? Kasalanan po ba ang uminom ng alak? Kasalanan po ba mga kapatid ang kumain ng mga pagkain o mga bagay na pinag-aralan natin kanina? Sabi ng Biblia, kung ating babalikan ng 10 utos, ang sabi, thou shall not kill. Diba? Huwag kang papatay. Pero kung unti-unti mo naman pinapatay ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkain, ng ipinagbabawal ng Panginoon, kagaya ng pinag-aralan natin, alak, sigarilyo, droga, mga kapatid, unti-unti mo pinapatay ang sarili. Ibig sabihin, kasalanan din. No? So, saan pa mababasa sa Biblia na kasalanan ng mga nigarilyo? Ayan, thou shall not kill. Di ba, mga kapatid? Huwag papatay. So, hindi ba natin nalalaman na tayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin? Templo ito. Kaya kailangan ingatan natin. Kung gibain ng sino man ang templo, ito. Paano ba natin ginigiba ang ating templo, ang ating katawan? Sa pamamagitan ng ating pagkain ng mga pagkain hindi nakakabuti sa ating kalusugan. Pag-inom, paninigarilyo, at pag-aabuso sa ating katawan. Pagka ginigiba natin ang ating katawang ito, gigibain din daw tayo ng Panginoong Diyos. Kaya tayo nagkakasakit. Yun po. Kagaya nitong nangyari, pinakita ko sa inyo kanina, yung sa aklat ng Isaias. Okay? So, iba't ibang sakit po ang magkakaroon tayo at ito po ay magdadala sa atin sa kamatayan. Kaya, nasa sa atin ang choice. Nandito na po yung mga sikreto para tayo maging malusog. Binigay sa atin ng Panginoon, nandito sa banal na kasulatan. Ang choice po ngayon ay nasa sa atin. Ako ba ay susunod o ako ba ay magpapatuloy sa aking ginagawa? Ang Biblia ay nagsasabi po sa atin na anuman ang ating ginagawa, nagsisikain man tayo, nagsisiinom o anuman ito, gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos.
Naluluwalhati ba ang Diyos sa aking kinakain, iniinom, o ginagawa? Kung nakita po natin hindi, ito po yung mga prinsipyo. Sundan po natin mga kapatid. Ngayon, ang tanong po ng iba, brother, iniuutos pa ba sa bagong tipan sa panahong Kristiyano na huwag kang kakain o hihipo ng anumang bagay na karumal-dumal? Kasi brother, lumang tipan na yung tinuturo mo naman. Sa bagong tipan naman nilinis na, binago na yan. Pwede na sa atin yan. Ano ba sinasabi ng bagong tipan? Yan, New Testament. Bawal pa rin na kumain o umipo ng anumang bagay na karumal-dumal. Ito po ang sabi sa 2 Korinto 6:17. Magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo. Sabi nino ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi o bagay na karumal-dumal, at kayo'y aking tatanggapin. So, utos pa rin pala sa bagong tipan, unang Korinto o 2 Korinto, na tayo'y huwag magsihipo ng mga bagay na marumi o karumal-dumal. Ngayon, may nagsasabi, Brother Jerry, di ba't nabasa naman natin sa Biblia, doon sa Gawa, Kabanatang 10, nilinis na ng ating Panginoon ang mga iyan? Si Pablo nga, o si Pedro nga, pinakakain ng Panginoon Bakit kayo? Tinuturo pa ninyo na umiwas tayo sa mga malinis na. Tingnan po natin, para at least hindi po tayo maligaw, malaan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kasi ito yung talata na kanilang ginagamit Masabi po nila, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. O di nilinis na pala. Dapat huwag na natin ipalagay na marumi. O di pwede na kumain ng baboy. O di po ba? Maganda siguro suriin natin yung talata. Huwag tayong magdepende lang dito sa isang talata. Pag-aralan natin yung kabuuan ng talata. Amen? Yung buong kapitulo. Para at least hindi tayo mailigaw. Kasi marami ngayon na nangangaral, gumagamit isang talata lang. At tayo naman, dahil sa kagalingan nyo magsalita sa TV, sa radyo, o sa mga entablado, madali tayong mapaniwala dahil yung ipinakita niya lang sa atin, isang talata. At tapos nagsasalita na ng iba't ibang salita. Kailangan tingnan natin yung pinanggalingan ng talata, yung konteksto. Ano po ba ang nangyari noon? Bakit sinabi ng Panginoon kay Pedro na ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi? Ito po yun. Si Pedro ay nakakita ng isang pangitain minsan habang siya'y nandoon sa itaas ng bubong ng bahay at siya'y nakatulog ng katanghaliang tapat. Siya nakakita ng pangitain at doon sa kanyang pangitain, merong isang kumot na malaki. At doon sa kumot na yun, mga kapatid, nandoon ang iba't ibang klase ng hayop na karumal-dumal. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, magtindig ka, pumatay ka, at kumain. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ako kakain yan, hindi ako kakain yan. Sabi ng Panginoon, ang nilinis ko, Pedro, huwag mong ipalagay ng marumi. Di, Brother Jerry, pwede na pala. Sinong nag-utos? Ang Diyos. Di ba? Sinong nag-utos? Ang Diyos. Sinabihan pa nga si Pedro, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay ng marumi. Tingnan natin, ganun ba talaga ang ibig sabihin ito? Ito ba'y literal o simbolikal? Pag-aralan natin. Mabilis lang po ito. Tingnan po natin ang context. Sa kanyang pangitain, ito ang kanyang nakita. At nakita niyang bukas ang langit. Yun. At may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok, ang sabi. At ang sabi dito, na dooy naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon sa langit. Ibig sabihin, karumal-dumal. No? At tapos merong tinig na dumating. Habang bumababa ng 3 beses itong kumot na ito. At dumating sa kanya ang isang tinig, ang sabi, magtindig ka, Pedro. Sabi niya, magpatay ka at kumain. Aba, kung ikaw si Pedro, alam mong hindi kinakain yun, magtataka ka. Kaya ang sagot ni Pedro ay ganito. Tatapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari. Aba, ganun katindi si Pedro, kahit na Diyos pa ang nagsabi, sinabi niya, hindi maaari. Bakit? Pwede bang kontrahin ng Diyos ang kanyang sarili? Hindi. Di po ba? Pero ito ang sabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay, ang sabi niya,
hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o karumalduman. Ibig sabihin, si Pedro, kahit na Kristiyano na, malinis ang kanyang kinakaing hayop.